Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, just now matindi dito. Natamimi si Speaker at Trillanes sa balitang ito. Saldico at Las Cañas nagsalita na. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito kay Banat News Updates, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ito pong gusto pong mangyari nito ni dating Senador Trillanes. Sabi ni dating Senador Trillanes, para malaman ng katotohanan, Trillanes calls for House probe on Las Cañas claims versus Sara and Paulo Duterte. Ano ba yung kiniklaim daw ni Las Cañas kay Sara at Paulo Duterte? Na si Sara Duterte daw po ay siya po yung utak ng Tokhang Queen sa Davao, na ang sinasabi po ni Vice President Sara dito, buong pagme-mayor niya, buong pagba-vice mayor niya, hindi po siya kasali, no? Nung naging Vice President po siya, tsaka po siya isinali, no? Na-involve siya diyan sa Davao Death Squad. Iba rin. Okay, sa madaling salita, ito po ay, alam niyo na kung sino may hawak kay Las Cañas, no? Ayun, lagi naman. Ito po ang problema, no? Gusto nila paimbestigahan sa House. Ang bintang naman nila kay Paulo, smuggler, etc. Gusto nila paimbestigahan sa House of Representatives. Diba dati kang senador? Bakit hilig mag-imbestiga mga senador? Bakit hindi mo sa Senado ihain tong gusto mong investigasyon? Bakit sa House of Representatives? Di ba? Alam ko na sagot diyan eh. Ang sagot diyan, hindi ka naman na pinaniniwalaan ng mga kapwa senador. Di kaya doon ka. Ayan mga karibin natin, sino pa kaya ang naniniwala dito kaya? Former Senator at Trillanes, mga karibin natin. Nako, itong mga birada nila, sigurado pong itong si Las Cañas, mga karibin, parang aso din ito di ba? Parang si Trillanes din ito, mga karibin. Parang aso din ito na pinakawalan, no? Ngayong panahon na ito. Bakit kaya ngayong panahon ito? Dahil ba nasa momentum sila ng paninira? Sa mga Duterte? Ba? Nasa momentum sila. Oo nga Dapat ano to si Las Cañas kulong na ito. Kasi biruin mo, dapat noon, kung talagang totoo yung sinasabi niya ngayon, dapat nung unang investigasyon pa lang, sinabi niya na yan. Na pati si Vice President Sara Duterte ay involved, di ba? Pero bakit ngayon lang? Dahil ba may kumumpas? At sa Kongreso pa talaga nila gustong paimbestigahan, Ano ba ito? Former Senator naman ito si Trillanes. Bakit hindi siya humingi ng tulong sa kanyang mga katrabaho, dating katrabaho? Tama po si Sir Badong. Baka wala na talagang naniniwala dito kay Trillanes, no? Well, anyway, mga karagyo, pinakawalan lang ito ngayon Di ba? Pinakawalan ng aso. Nako, mag-ingat po kayo. Di ba? Parang parang yung sa gate lang. Mag-ingat kayo kasi may aso. Yan. Yan po si Trillanes, mga ka-review. Well, anyway, eto, pakinggan po natin, Sir Balong, no? Nagpupunta. Alam niyo po, sa Pilipinas, Eto rin mga karibin natin, pasensya na kayo. Yung about sa investigation, no, dyan sa Congress at sa Senado,
marami na po ang nakakapansin, no? Na parang wala rin namang nangyayari. After investigation, wala na. Walang pinapakitang naparusahan or something na kinasuhan, di ba? Oy, ano ba ito? Papogi lang ba ito yung mga ginagawa nila, ha, ka-review? Lalo na ngayon, ha? Lalo na po ngayon kasi malapit na po ang eleksyon, 'di ba? 2025. Oh, kanya-kanya ng pagpapabango, no? Itong mga senador na ito. Ha? Ano nang nangyari sa mga investigasyon ninyo? Ha, pati mga congressman. Nako. Marami na pong nakakahalata. Bakit kaya ganun, no? Hindi ba pwede nilang kasuhan? No? Pwede silang magpakulong. Kasi sila ka Eric at Doc Lorin nakulong, di ba? Pero hindi sila pwedeng magkaso. Kasi wala naman tayong naririnig eh. Sabi nila, dapat pag mga ganyan sa Supreme Court na daw dapat nililitis, di ba? Pero wala rin naman tayong naririnig from Senate and Congress ay House of Representative na ini-endorse nila sa korte. Di ba mga ka-review? Kung doon naman talaga ang proper venue para litisin ang mga inaakusahan nila, di ba? At kung may mga ebidensya na, gaya dyan sa loto na yan, di ba? May nanalo. Hoy, in fairness, mga ka-review natin sa PCSO. Yung mga nananalo ay yung mga prapremyo na pinapananalunan ngayon. After the investigation, medyo maliliit na. Hindi na po 500 million, 600 million. Ngayon, mga 5 million, 45 million. Ganun na lang mga ka-review natin, yan. Palakpakan po natin kasi nagbago na po sila. No? Pag may paimbestigahan, lahat ng tao gustong paimbestigahan sa Senado. Tanging si Trillanes lang ang gusto magpaimbestigahan dyan sa dyan po sa House of Representatives. Alam niya, kakampi niya di ba? Pero talagang ganyan ito pa po isang panawagan sa PNP ni Trillanes. Dapat daw kanselahin na ng PNP ang mga gun license at i-confiscate ang 364 na high-powered firearms ni Duterte dahil ito ay nag-incite to sedition, secession, na secession. Ba't ka ba utos ng utos? Feeling mo presidente ka. Pucha, ito pa po isa. Ito pakinggan nyo po ito maigi Sabi ni Representative Saldico, ito po sabi ni Representative Saldico, ito po yung Ako Bicol Party List Representative na nag-akusa po na may 51 billion si Pulong. Sabi niya, may 51 billion. Masyado rin maingat to si Saldico Sabi ni House Appropriation Chairman at Ako Bicol Party List Representative Saldico na kinumpirma sa kanya ng DBM at DPWH na umabot nga sa mahigit 51 billion na ang program funds na natanggap ng distrito ni Davao City, Paulo Pulong Duterte sa loob ng 3 taon sa panahon ng administrasyon ng ama. Kita nyo dapat ang tinanong mo kung ikaw ay gusto mo talagang malaman kung saan ginastos. Dapat tinanong mo Saldico, Representative Saldico, Congressman. Dapat tinanong mo sa DPW, saan nyo dinala yung pera na yan? Yan ba'y binigay nyo kay Pulong o pinanggawa nyo ng proyekto? Isa lang po pakiusap ko sa mga congressman na matatalino. Huwag nyo namang gawing bobo yung mga Pilipino. Ang sabi nyo, may 51 billion funds si Pulong Duterte pero binaha pa rin ang Davao. Ang gusto nyo po bang mangyari? Yung buong Davao region, binaha, okay lang, pero ang Davao dapat hindi binabaha. Buong Davao region, tsaka Caraga, yung kalapit na region. Dahil po yan sa hanging amihan at tsaka dito sa kung ano pa man.
Natural po yan. Nag-uulan po. Ibig nyo sabihin, okay lang bahain yung Davao Region at Caraga, pero yung Davao City dapat hindi binabaha dahil may budget si Pulong. Ano pong klaseng pag-uutak yun? Tanong ko po, yung po bang budget na 51 billion sapat na para iangat yung Davao City sa Mindanao? Kasi po, pag bumaha po yung mga karatig na lugar, no? Hindi po imposible na bahain ka rin. Kasi napalibutan ka, bahala sa nakapalibot sa iyo. Maliban na lang kung kasintaas ka na Mount Apo. Ayan mga karibyo natin, magbigay lang po tayo ng example, no, about yun sa pagbabaha. Eto, kalkalin nyo nga rin po yung yung pondo ng Maynila, mga karibyo natin, di ba? Kasi yung Maynila, may binabaha rin naman yan, di ba? Oo. At sigurado, malaki po ang pondo ng Maynila kaysa po sa ibang mga city. O ngayon, bakit, di ba? Bakit yung kay Pulong lang yung inaano ninyo? Diba? Oo, may mga malaking city, binabaha rin yan. Pag sinabing malaki, malaki rin yung budget, di ba, mga ka-review? So, ngayon, parang, tama po si Sir Badong, di ba? Bakit? Dahil ba Duterte? Ang namumuno dyan sa Davao, kaya pati natural calamity ay dapat nang pakialaman. Di ba? Nako talaga. Ano ha? Consistent po itong House of Representative ha. Madali po silang nakakakita ng mga pagkakamali, mga karibin natin ng mga Duterte. Hindi naman pagkakamali kasi natural calamity yan eh. Ba? Ibig nyo ba sabihin, binububo nyo yung mga Pilipino, Congressman Saldico, na dapat yung budget na yan, tumaas na yung Davao, naging elevated na siya? Gusto nyo ba yung Davao kasintaas na ng Mount Apo para hindi binabaha? Huwag nyo po kaming binubobo kasi. Buong lugar, lahat ng nasa, kami po sa San Jose del Monte, bihira kaming bahain. Kami po, baha na po ang lahat. Baha na Marilao, Santa Maria, Bukawi. Ang San Jose del Monte, hindi pa po binaba kasi nasa taas kami. Mas mataas kami kaysa sa kanilang lahat. Ganun po bang gusto nyong mangyari sa Davao City? Iangat nila yung 51 billion dapat doon ginamit. Inangat yung Davao City. Paulit-ulit. Ginagawa po ninyo. Kaya yan yung natututunan ng mga vlogger nyo. Kaya yan yung sinasabi ng mga magagaling yung vlogger. Kaya yung mga takatangan yung mga follower, ay oo nga, dapat hindi binabaha kasi meron ng budget. Paano yung baha, yung buong, yung nakapaligid sa kanila baha? Hindi sila dapat. Waterproof dapat. Dapat nga, hindi umuulan dyan sa Davao City. Bakit? May budget eh. Dapat hindi umuulan. Ganun talaga mga karibinat. Marami nga nagko-comment, di ba? Sinasabi po nila na nako, dapat imbestigahan po yung 51 billion na yan. Pero ito lang po ang masasabi ko at opinion lang po ito mga karibinatin. Bakit po hindi nyo tanungin, no? Si Speaker Romualdez, no? Kung bakit nagkaganon po ang Leyte. Diba? Bakit nagkaganon po nang dumating ang Yolanda? Parang ganun din yan eh. Diba? Parang ganyan po yung gusto ninyong palabasin sa inaakusan ninyo kay Congressman Paulo Duterte. No? Parang ganun yung nangyari. Yung Yolanda. Dito nga lang, amihan nga lang po dito sa ano eh, di ba? Tanungin nyo rin po si Speaker Romualdez about dyan sa nangyari sa Yolanda. Kasi kaya puro naman kayo di ba? Itong mga congressman pag
Hindi kasi nila kayang, di ba? Tuligsain yung kumpas ni ano eh. Speaker. Di ba? Sigurado naman tayo na bago po ito nagsalita si ano, alams na. Di ba? Oh, 51 billion pala eh. O bakit hindi nyo itanong sa DPWH, maaarog natin? At pakitanong na rin kay speaker kung ano ba talaga yung nangyari sa Yolanda. Baka hindi niya alam kasi wala siya doon, no? Baka lang naman. Yan ay opinion lang mga ka-review natin, ha? Well, anyway mga ka-review, ano po ang inyong masasabi sa naging balitang ito, no? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, maraming salamat po.